Ang kwento na nais kong ibahagi sa inyo ngayon ay naganap sa Hangzhou, China. Ang Hangzhou ay isang lungsod sa lalawigan ng Zhejiang at dito matatagpuan ang isang gusali ng opisina sa distrito ng Shihu. Ang pangunahing lokasyong ito ay tanaw ng Shihu at tahanan ng maraming kumpanya na nagbibigay ambag sa paglago ng ekonomiya ng lungsod at sa mataas na antas ng pamumuhay ng mga residente. Ngunit sa kabila ng ganda ng lugar na ito, isang nakakagulat na krimen ang naganap na yumanig sa buong bansa dahil sa komplikado at maingat na pagkakagawa nito. Ano nga ba ang nangyari sa gusaling ito? Balikan natin ang pangyayari noong ika-22 ng Pebrero taong 1999, isang Lunes noon, at ito ang ikapitong araw ng unang buwan ng Chinese Lunar Calendar. Pagkatapos ng bakasyon ng bagong taong lunar, unti-unting bumabalik ang mga tao sa kani-kanilang karaniwang gawain sa trabaho. Sa araw na iyon, isang gwardiya ang nagsasagawa ng kanyang rutinang pag-ikot sa isang gusali sa distrito ng Shihu, Hangzhou. Dahil nasa panahon pa rin ng pista at bakasyon, ilang kumpanya lamang ang nagbukas kaya karamihan sa gusali ay halos walang tao. Habang nag-iikot ng mabagal at maingat, napansin niya sa ikalabing-isang palapag ang kakaibang amoy sa paligid. Inisip niya na baka ito ay amoy ng patay na daga kaya't nagpatuloy siya patungo sa lugar na kasalukuyang under construction upang siyasatin. Matapos magmasid at hindi makakita ng anumang kakaiba, pumunta siya sa lababo upang maghugas ng kamay. Doon niya napansin ang isang puting tela na bag sa ilalim ng lababo na may mas matapang na amoy. Dahil sa kuryosidad, iniusog niya ang bag gamit ang kanyang paa at nakaramdam ng malambot na laman sa loob. Naisip niya na baka tira-tirang pagkain lamang ito na itinapon doon. Ngunit nang buksan niya ang bag, natigilan siya sa kanyang nakita. Nilalaman nito ang hiwa-hiwang bahagi ng katawan ng tao. Nanghina ang kanyang mga tuhod at agad siyang tumakas sa lugar na gulat at takot ang bumabalot sa kanya. Matapos makabawi sa sarili, agad niyang tinawagan ng pulis upang i-report ang pangyayari. Matapos matanggap ang ulat, agad na rumispondi ang mga pulis sa lugar, isinara ang paligid at inilunsad ang formal na investigasyon. Natukoy ang biktima bilang isang kabataang babae na may malinaw na marka ng paninigas sa kanyang leeg. Wala ring natagpo ang wallet o anumang personal na gamit malapit sa puting tela na bag. Ipinakita ng forensic examination na may DNA sample ng lalaki sa katawan ng biktima. Ang katawan ng babae ay pinutol sa 30 bahagi at may nawawalang bahagi ng kanyang hita. At ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay tinukoy bilang asphyxiation o pagkawala ng hininga dahil sa presyon sa kanyang leeg at tinatayang namatay siya 2 araw bago matagpuan ang katawan. Agad na nakilala ang biktima bilang si Miss Liu, isang accountant na nagtatrabaho rin sa gusali. Sa sandaling nakumpirma ang kanyang pagkakakilanlan, inilunsad ng pulis ang malawakang investigasyon na kinasasangkutan ng lahat ng empleyado sa gusali. At isa sa kanila ang nakatawag pansin sa mga investigador, si Liu Chao. Si Liu Chao ay pinaghihinalaang sangkot dahil 2 araw bago ang insidente. Noong ika-11 ng Pebrero, siya lamang ang security guard na naka-duty sa gusali. Bukod pa rito, matapos ang kanyang shift, siya ay biglang nawala at hindi na makontak. Ayon sa kanyang mga kasamahan, tumawag siya sa telepono noong araw na iyon, halatang balisa at humihingi ng pautang dahil daw sa isang agarang pangangailangan. Naniniwala ang mga pulis na si Liu Chao ang pangunahing suspect, kaya't dinala nila ang investigasyon sa kanyang tirahan. Iniulat ng mga kapitbahay na matagal na nilang hindi siya nakikita at hindi nila alam ang kanyang kinaroroonan. Subalit sa loob ng kanyang tahanan, natagpuan ng mga investigador ang mga bakas ng dugo. Ipinakita ng forensic test na ang dugo ay galing kay Miss Liu. Ang pagsusuri rin sa mga fingerprint mula sa kanyang apartment ay tumugma rin sa mga fingerprint na natagpuan sa puting tela na bag sa lugar ng krimen. Sa puntong ito, nakumpirma na ng pulis si Liu Chao bilang pangunahing suspect at inilabas ang warrant para sa kanyang pag-aresto. Ayon sa investigasyon, si Liu Chao, ang suspect ay 23 taong gulang noon at ipinanganak noong Hunyo ng 1976 sa Taizhou County, lalawigan ng Zhejiang. Nagtatrabaho siya bilang security guard sa isang gusali sa distrito ng Shihu, Hangzhou noong panahon ng insidente. Lumaki si Liu Chao sa isang simpleng pamilya na may 5 nakakatandang kapatid na babae at isang nakakatandang kapatid na lalaki.
Ang kanyang mga magulang ay mga magsasaka at abala sa kanilang pang-araw-araw na gawaing agrikultural. At bilang bunsong anak, siya ay maalaga sa kanyang murang panahon. Kilala rin si Liu Chao bilang batang mabait at mahusay sa pag-aaral sa kanyang unang yugto ng buhay. Ngunit nang pumasok siya sa middle school at sumapit ang kanyang kabataan, nagsimulang magbago ang kanyang personalidad. At sa hindi inaasahang pagkakataon, na-expose si Liu Chao sa mga adult magazines. Habang lumilipas ang panahon, nawala ang kanyang pagdududa o pag-aatubili tungkol sa bagay na iyon at dahan-dahan siyang naging interesado o nahumaling dito. Tuwing may pagkakataon, lihim pa niyang pinagmamasdan ang kanyang mga nakakatandang kapatid na babae habang naliligo. Sa kalaunan, nahuli rin siya. Ngunit imbes na pagbintangan at bigyan siya ng tamang aral, itinuring lamang ang kanyang ginawa bilang isang simpleng kalokohan ng kabataan. Dahil lumaki siya sa pamilyang laging bumibigay sa kanyang hiling, natuto si Liu Chao na kumilos ayon lamang sa kanyang kagustuhan at madalas na hindi iniisip kung tama o mali. Bagamat napansin na ng kanyang pamilya ang labis na ugali niya, pinatawad at tiniis nila ito at inisip na ito ay isang yugto lamang na kanyang malalampasan. At tuwing siya ay nagkakamali, buong pamilya ang nagtatanggol at nagpoprotekta sa kanya. Pagpasok niya sa middle school, nagsimulang madalas na mangharas si Liu Chao sa kanyang mga kaklasing babae at unti-unting bumagsak ang kanyang marka sa paaralan na sa huli ay nauwi sa kanyang pagpapatalsik. Sa kabila nito, hindi niya inamin o tinanggap ang kanyang mga pagkukulang. Pagkatapos niyang huminto sa pag-aaral, nagsimula siyang makipagrelasyon sa isang babae ngunit patuloy siyang namuhay ng walang responsibilidad at nakisangkot sa mga gawaing moral na kaduda-duda. Sa panahong iyon, mahigpit ang mga parusa sa ganyang uri ng kabalastugan at natakot ang kanyang mga magulang na baka maaresto siya dahil sa kanyang ginawa. Dahil dito, noong 1995, sa edad na 11, pumasok si Liu Chou sa militar sa panghihikayat ng kanyang mga magulang. Inaasahan nila na ang serbisyong militar ay magdidisiplina sa kanya, matutulungan siyang kontrolin ang kanyang init ng ulo at mahuhubog bilang isang kapakipakinabang na miyembro ng lipunan. Ngunit sa panahon ng kanyang panunungkulan, hindi nagpakita ng pagbabago ang kanyang ugali. Siya ay mainitin ng ulo at madalas na nakikialam sa kanyang commanding officer. Bilang resulta, inilipat siya sa klase ng pagluluto. Subalit dahil sa madalas niyang pagsuway, sa huli ay inatasan siyang mag-alaga ng mga baboy kabilang na ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagpapakain at pagkatay sa kanila. Isang araw, narinig ni Liu Chao mula sa isang veterano ang kwento tungkol sa isang marahas na pagpatay at paghiwa-hiwalay ng katawan na naganap sa isang kalapit na nayon. Habang natataranta ang ibang sundalo, kakaiba ang naging pakiramdam ni Liu Chao. Nahihimok siya at nakakaramdam ng kakaibang kagalakan. Tuwing nagkakatay siya ng karne sa kusina, nai-imagine niya ang eksena ng krimen na ikinuwento ng veterano at nakakahanap siya ng twisted na kasiyahan sa naiisip niya. Pagsapit ng Oktubre ng taong 1998, 3 taon matapos pumasok sa militar, si Liu Chao ay pinalayas ng walang karangalan dahil sa hindi angkop na pag-uugali, kabilang na ang panliligaw sa mga babaeng sundalo at iba pang mga paglabag sa disiplina. Matapos ma-discharge, lumipat siya na mag-isa sa Hangzhou upang maghanap ng trabaho. Kilala si Liu Chao sa kakaibang ugali na madalas magsulat ng mga liham. Sa kanyang pananatili sa Hangzhou, patuloy niyang ipinapadala ang mga liham sa kanyang mga dating kasamahan sa militar na nagbabahagi ng mga simpleng kwento tungkol sa kanyang pang-araw-araw na buhay. At sa panahong ito, ang babae na kanyang karelasyon sa loob ng 4 na taon ay nakipaghiwalay sa kanya na nagdulot ng malaking epekto sa kanyang kalagayang psikolohikal. Mula noon, unti-unting naitatag sa kanyang isipan ang isang madilim na hangarin. Ang maranasan ang kakaibang kilig at pananabik sa pamamagitan ng paggawa ng krimen. Pagsapit ng Enero ng taong 1999, isang buwan bago ang insidente, nag-apply si Liu Chao para sa posisyon ng security guard sa isang gusali sa distrito ng Shihu, Hangzhou. Sa panahon ng interview, sinadya niyang itago ang kanyang dishonorable discharge mula sa militar. Sa huli, nagawa niyang lukohin ang HR department at matagumpay na nakakuha ng trabaho bilang security guard. Matapos maging security guard, araw-araw niyang nasisilayan ang maraming tao na pumapasok at lumalabas sa gusali. Unti-unti, nagsimulang umusbong sa kanyang isipan ang mga kriminal na kaisipan. Ngunit ang problema,
Wala siyang partikular na target sa isip. Isang araw, habang siya ay nasa duty gaya ng dati, lumapit sa kanya ang isang kabataang babae upang humingi ng direksyon patungo sa banyo. Dahil wala ng ibang tao sa paligid, pumasok sa kanyang isipan ang isang masamang ideya. Tinuro niya ang daan patungo sa banyo at tahimik na sinundan ang babae mula sa likod. Nang mapansin ng babae na may sumusunod sa kanya, lumingon siya at nakita ang security guard. Pakiramdam niya ay hindi ligtas at natakot kaya't nagkunwaring kalmado bago mabilis na tumakbo palabas ng gusali gamit ang dahilan na nakalimutan niya ang isang bagay. Dahil dito, ang kanyang unang pagtatangkang gumawa ng krimen ay nauwi sa kabiguan. Isang buwan ang lumipas, noong ika-11 ng Pebrero taong 1999, ika-4 na araw ng bagong taong lunar, nasa duty si Liu Chao sa gusali. Dahil pinili niyang huwag umuwi para magbakasyon, ang gusali ay halos walang tao at siya lamang ang security guard na naka-duty. Habang nakatayo sa ground floor at walang magawa, biglang pumasok si Miss Liu, isang accountant na nagtatrabaho rin sa gusali. Nakatira ang kanyang pamilya sa loob ng kalahating milya mula sa gusali. Habang siya ay naliligo, biglang nawala ng kuryente sa kanilang bahay na nag-iwan ng buong bahay sa dilim kaya't pumunta siya sa gusali upang manghiram ng flashlight. Nang makita niya si Liu Chao, magalang niyang tinanong ito kung maaari ba siyang manghiram ng flashlight. Hindi ganap na estranghero sa accountant si Liu Chao. Bagamat hindi niya alam ang pangalan ng babae, napansin niya ang kanyang kagandahan sa ilang pagkakataon at nagpalitan na rin sila ng maikling bati sa ilang okasyon. Ngunit inakala ni Liu Chao na ang magalang na kilos ng babae ay nagpapakita ng romantikong interes. Dati, sinundan pa niya si Miss Liu papunta sa banyo ngunit itinuring ito ng babae bilang biro at sarkastikong sinabi, "Ano ba ang sinusubukan mong makita? Huwag kang maging tanga." Ang pahayag na ito ay labis niyang ikinainis sapagkat ayaw niyang tinatawag na tanga. Nang humiram si Miss Liu ng flashlight, napansin ni Liu Chao na wala ng ibang tao sa paligid at muling pumasok sa kanyang isipan ang masamang intensyon. Kasinungalingang sinabi niya na ang flashlight ay nasa banyo at pinapunta siya roon. Dahil nagtitiwala sa kanya bilang security guard, sumunod siya ng walang alinlangan. Pagpasok sa banyo, gamit ang lakas na nakuha niya sa pagsasanay militar, mabilis niyang pinigil ang babae sa pamamagitan ng pagdiin sa kanyang leeg. At ilang sandali lamang matapos iyon, si Miss Liu ay namatay. Pagkatapos ng insidente, dinala ni Liu Chao ang katawan ng babae sa ika-11 palapag ng gusali na noon ay nasa ilalim pa ng konstruksyon kaya't naging perpektong lugar ito kung saan malamang ay walang makakapasok. Sa ika-11 palapag, may naiwan na mga gamit sa kusina ng ilang manggagawa para sa kanilang convenience sa mga break sa pagkain. Kaya't matapos dalhin ang katawan roon, sa ilalim ng labis na pagkabaliw, gumawa si Liu Chao ng mga hindi maipaliwanag na kilos kasama ang walang buhay na katawan. Nang sa wakas ay mahimasmasan si Liu Chao, naunawaan niya ang tindi ng sitwasyon na kung siya ay mahuhuli ng pulis, tiyak na matatapos na ang kanyang buhay. Sa desperadong pagtatangka na itago ang ebidensya, bumuo siya ng isang nakakabahalang plano. Ang hiwain ang katawan gamit ang kasangkapang naiwan ng mga construction workers. Pinagpuputol niya ang katawan ni Miss Liu sa 30 piraso at inilagay ang mga ito sa isang tela na bag. At dahil sa karanasan niya sa pagkatay ng baboy noong serbisyo militar, alam niya na nakakatakot ang gawain ngunit sapat na ang kanyang kakayahan para isagawa ito. Sa panahong iyon, sumasagi sa kanyang isip ang isang kakilakilabot at twisted na kaisipan. Nais niyang malaman kung ano ang lasa ng laman ng tao. Dahil sa nakakabahalang impulsong ito, kinuha niya ang bahagi ng hita ni Miss Liu, niluto at tinikman. Matapos gawin ang krimen, bumalik si Liu Chao sa kanyang tirahan, nag-impake ng maraming bagahe hanggat kaya at sumakay sa isang long-distance bus upang tumakas mula sa Hangzhou. Sa gitna ng investigasyon na isinagawa ng pulis ng Hangzhou, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Pagsapit ng Marso taong 1999, isang linggo lamang matapos ang insidente, nakatanggap ang istasyon ng pulis sa distrito ng Shiho ng isang liham. Ang nagpadala ay walang iba kundi si Liu Chao mismo na tila nang uuyam sa pulis. At ito ang nakasulat sa liham. "Hello Chief at mga opisyal. Di ba't desperado kayong sinusubukang lutasin ang kaso ng pinutol-putol na babaeng accountant? Well, hindi nyo na kailangang maghanap ng salarin. Direkta akong pupunta sa inyong pintuan.
Ako si Liu Chao at bumalik ako sa Hangzhou kagabi. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7:30 ng umaga ngayong araw, may lalaking nakauniporming militar sa harap ng istasyon ng pulisya at ako iyon. Sa liham, inilarawan din ni Liu Chao ang pagpatay sa babaeng accountant sa nakakabahalang detalye. Ayon sa kanya, ginawa niya ito upang mapasaya ang sarili at upang hamunin ang kanyang kakayahan sa hinaharap. Ito raw ang paraan niya para subukan ang kanyang mga limitasyon. Ang liham ay maayos na naisulat at halos hindi ka panipaniwala para sa isang taong may ganitong uri ng baluktot na isip. Nagpahayag ng matinding galit ang pulisya dahil sa lantad na panguuyam at nangako silang mahuhuli siya at masisiguro ang kaligtasan ng publiko. Ang postmark sa sobre ay nagturo na ang liham ay mula sa Chongchun, lalawigan ng Jilin at mahigit 600 milya ang layo mula sa Hangzhou. Tumigil din si Liu Chao sa paggamit ng kanyang tunay na pangalan at sa halip ay gumamit ng iba't ibang alias kabilang na ang Liu Jie at Liu Yongfa. Palagi siyang nagtatago at hindi nananatili sa iisang lugar ng matagal. Kapag wala na siyang pera, naghahanap siya ng pagkain sa basurahan at kapag pagod, siya ay natutulog sa mga kanal. Pagdating niya sa Chongchun, bumisita siya sa isang post office, nagsulat ng panibagong liham na punong-puno ng panguuyam at ipinadala ito sa pulisya ng Hangzhou. Sa kanyang liham, inamin niya na natatakot siya matapos gawin ang krimen at nais magkaroon ng baril para sa self-defense. Noong una, inisip niyang lapitan ng pulis sa Jilin upang nakawin ang isang sandata. Ngunit natakot siya sa kanilang taas at pisikal na anyo kaya't isinantabi niya ang kanyang ideyang iyon. Pagkatapos, bumili siya ng sports pistol sa isang shopping center at gamit ang kanyang kaalaman mula sa militar, binago ito upang maging functional na homemade firearm. Ipinagmamalaki pa niya ang kanyang ginawa. Habang nag-iikot sa Wuhan, inangkin niyang ginamit niya ang baril upang barilin ang ilang tao. Sa kanyang nakakabahalang pahayag, sinabi niya na kung tamaan niya ang kanilang ulo, direkta silang pupunta sa langit. Ipinapakita ng kanyang pahayag kasama ng pattern ng kanyang marahas na krimen ang baluktot at narcissistic na pag-iisip ni Liu Chao. Dahil sa lumalaking banta na nagmumula sa kanya, inilunsad ng pulisya ang isang pambansang manhunt upang mahuli siya bago pa masangkot ang iba pang inosenteng tao. Ngunit nananatiling mailap si Liu Chao kaya mahirap siyang matagpuan. Patuloy niyang pinagtatawanan ang mga otoridad sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga liham mula sa iba't ibang lokasyon kabilang na ang Zhejiang, Yunnan, Hunan at Fujian. Hindi lamang sa pulisya ng Hangzhou siya nagpapadala ng liham. Nakatanggap din ang kanyang dating kasintahan at ang kanyang mga dating kasamahan sa militar. Habang palihim na nagtatago at nasa ilalim ng pananatiling mailap, pumatay muli si Liu Chao. Sa panahong iyon, siya ay nananatili sa isang hotel sa lungsod ng Jiangshan, lalawigan ng Zhejiang. Noong umaga ng ika-29 ng Pebrero taong 2000, habang nakahiga sa kanyang hotel room at nanonood ng telebisyon, ipinalabas ang isang balita na pumupuri sa bisa ng pampublikong seguridad sa Jiangshan at mataas na crime-solving rate ng pulisya. At ang balitang ito ay nagpasiklab ng kanyang baluktot na ego. Dahil sa pakiramdam ng probokasyon, nagpasya si Liu Chao na pumatay muli. At sa pagkakataong ito ay upang hamakin ang puwersa ng pulisya ng Jiangshan. Noong araw bago ang insidente, nagkaroon siya ng mainit na pagtatalo sa isang receptionist sa hotel na nagngangalang Miss Yang. Sa pagtatalo, ininsulto siya ng babae at sinabing siya ay isang mababang uri ng tao na walang pera ngunit puno ng pride. Lubos siyang nahumaling at nadismaya ngunit dahil sa presensya ng ibang mga bisita, pinigilan niya pansamantala ang kanyang galit. Ngunit matapos mapanood ang balitang pumupuri sa lokal na pulisya, nagpasya si Liu Chao na maghiganti kay Miss Yang. Eksaktong 6:08 ng umaga, umalis si Liu Chao sa hotel at bumili ng tiket ng bus patungo sa Fuzhou, lalawigan ng Fujian sa isang kalapit na estasyon. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang hotel room upang mag-impake ng kanyang mga gamit. Sa panahong iyon, nakahanap din siya ng isang kasabwat na tutulong sa kanya upang isagawa ang krimen. At ang dahilan kung bakit sumama ang kasabwat kay Liu Chao ay nananatiling hindi malinaw dahil hindi ito ipinaliwanag sa mga opisyal na dokumento. Gayunpaman, naitala na natagpuan ni Liu Chao ang isang partner sa krimen sa parehong araw. Nagsimula si Miss Yang sa rutineng inspeksyon ng kalinisan sa mga kwarto ng hotel. Nang makakita ng pagkakataon,
Nilapitan siya ni Liu Chao sa isang liblib na pasilyo at tinanong kung magkano ang gusto niya para matulog kasama siya. Sa katunayan, nagkaroon na sila noon ng ilang transaksyon katulad nito kaya hindi niya itinuring nakakaiba ang tanong at sumunod siya ng kusa patungo sa kwarto. Sa kasamaang palad, wala siyang ideya na papasok siya sa kanyang kamatayan. Pagpasok niya sa kwarto, bago pa man siya makapag-react, binugbog siya ni Liu Chao gamit ang isang patpat na agad na nagpabagsak sa kanya sa sahig. Kasama ang kanyang kasabwat, sinunog nila ang babae gamit ang plastic bag sa kanyang ulo hanggang siya ay mamatay. Pagkatapos ng pagkamatay ni Miss Yang, nagpalitan ang dalawang lalaki sa pag-atake sa kanyang katawan bago ito itago sa ilalim ng kama. Pagkatapos noon, maingat silang umalis sa hotel na para bang walang nangyari. At ayon sa plano, sumakay si Liu Chao sa isang long-distance bus at tumakas mula sa Junction City patungong Fujio, lalawigan ng Fujian na humigit kumulang 185 miles ang layo. Pagdating doon, agad siyang nagsulat at nagpadala ng detalyadong liham sa estasyon ng pulisya ng distrito ng Shihu sa Hangzhou at inilarawan kung paano pinatay ni Liu Chao at ng kanyang kasabuhat si Miss Yang. Sa liham na iyon, detalyado niyang ipinaliwanag ang nangyari kabilang ang paunang mungkahi niyang hiwain ang katawan at iprito ang atay ng babae. Ngunit dahil tumanggi ang kasabuhat dahil sa takot, isinantabi nila ang ideyang iyon. Ang tunay na motibo ni Liu Chao sa pagsusulat ng liham ay upang ibenta ang impormasyon tungkol sa kanyang kasabuhat sa pulisya. Ayon sa kanya, mahina at natatakot ang kasabuhat kaya't maaaring maging pabigat ito sa mga susunod na krimen. Nangako siya na magbibigay ng mga palatandaan tungkol sa kasabuhat kung maglilipat ang pulisya ng 3,000 yuan sa isa sa kanyang mga bank account. Para sa karagdagang 3,000 yuan, ipinangako niyang ibibigay ang buong address ng kasabuhat. Sa investigasyon, napag-alaman na ang mga bank account na ibinigay niya ay nakarehistro sa mga peking pangalan na nagpapakita ng kanyang baluktot na pag-uugali. Nagpadala rin si Liu Chao ng mga holiday greeting card sa pulisya. Habang nasa Wuhan, lalawigan ng Hebei, gumawa siya ng homemade firearm. At upang subukan ang lakas nito, walang pinili niyang pinagbabaril ang mga taong dumadaan sa pedestrian bago tumakas. Madalas din niyang sinusubaybayan at inaatake ang mga kababaihan sa Fujian at iba pang lugar. Binubugbog at ninanakawan ang mga ito. Sa Changchun Railway Station, lalawigan ng Jilin, ginamit niya ang isang kutsilyo upang nakawin ang isang batang babae. Nang tumanggi ito, tinaga niya ito sa tiyan bago tumakas. Sa Kunming, Yunnan, pumasok siya sa isang hair salon na dala ang kanyang homemade gun at ninakawan ang babaeng hairstylist na nag-iisa sa tindahan. Sobrang takot ng babae kaya't hindi siya nakapanlaban at sa kabutihang palad, hindi siya nasaktan. Matapos makuha ang pera, agad din siyang tumakas. Ang bayan ni Liu Chao ay nasa Taishan County, lalawigan ng Zhejiang. Habang siya ay nagtatago, madalas bumisita ang pulisya ng Hangzhou sa kanyang bayan upang magsiyasat. Ang Taishan County ay may 8 estasyon ng pulis at binibisita ng Hangzhou Police ang bawat isa ng hindi bababa sa 15 beses. Ang bawat biyahe pabalik-balik ay tumatagal ng humigit kumulang 13 oras sa kotse. Malaki na rin ang ginugol na resources ng pulisya, ngunit determinado silang mahuli ang walang habas na kriminal. Mula nang magsimula ang pambansang manhunt, wala pa ring balita ang natanggap ng pamilya niya tungkol sa kanya. Paminsan-minsan, nagpapadala si Liu Chao ng liham sa kanyang dating mga kasamahan sa militar at madalas na ipinagmamalaki ang kanyang mga krimen sa nakakabahalang detalye. At isang liham ang namumukod-tangi. Dito ay iniulat niya na sumasali siya sa isang lihim na underground na organisasyon at sinasanay upang maging isang asasin. Ayon sa kanyang liham, kailangan niyang maglakbay sa mga bansa tulad ng Thailand at Myanmar upang kumuha ng mga armas para sa mga kriminal na sindikato. Ipinagmamalaki rin niya na sa loob ng 6 na taon, masusulyapan ng mundo ang kanyang mga nagawa. Pagsapit ng ikasiyam ng Pebrero taong 2004, 5 taon matapos ang orihinal na krimen, nagkaroon ng dramatikong pagbabago sa kaso. Nang hapon, nakatanggap ang pulisya ng Hangzhou ng tawag mula sa isang lalaking nagsabing may nakita siyang tao na kahawig ng hinihinalang kriminal na si Liu Chao sa Shaoning County, lalawigan ng Fujian na humigit kumulang 185 miles ang layo mula sa Hangzhou. Ayon sa lead na ito,
Agad na nagtungo ang pulisya ng Hangzhou sa Shaoning kasabay ng koordinasyon sa lokal na otoridad upang magbigay ng tulong sa pag-aresto. Noong 4:00 ng umaga kinabukasan, dumating ang mga opisyal sa lugar na tinukoy ng tagapagbigay ng impormasyon. Pagsapit ng 8:00 ng umaga, nakilala nila ang isang sospek na tumutugma sa paglalarawan kay Liu Chao. Upang matiyak ang matagumpay na pag-aresto ng hindi nalalagay sa panganib ang mga nakapaligid, nagpakita ng labis na pag-iingat ang mga opisyal at maingat na minomonitor ang kanyang kilos habang plinaplano ang operasyon. Sa pagkakataong iyon, lumabas si Liu Chao sa isang gusali kasama ang isang kabataang babae. Tila masaya ang kanyang pakiramdam at walang kamalay-malay na may mga opisyal na nagbabantay mula sa malapit. 4 na undercover officers ang tahimik na sumusunod sa kanya habang naglalakad sa kalye. Nang lumapit si Liu Chao sa pasukan ng isang supermarket, sinalakay siya ng mga opisyal at agad na pinabagsak sa lupa. At ang pag-aresto sa kanya ay tumagal ng mas mababa sa 1 minuto. Sa pagsisiyasat sa kanyang tirahan, natagpuan ng pulisya ang isang homemade gun kasama ang 60 bala at humigit kumulang 30 DVD na karamihan ay mga palabas tungkol sa krimen at investigasyon ng pulis. Sa 5 taong pagtakas, umaasa si Liu Chao sa mga teknik na natutunan niya mula sa mga palabas na ito upang makaiwas sa pagkakahuli at ilang beses ay matagumpay niya itong nagawa. Sa interogasyon, naunawaan ni Liu Chao na nakatadhana na ang kanyang kapalaran at inamin ang lahat ng krimeng nagawa niya. Gayunpaman, nagpakita siya ng nakakakilabot na kayabangan na walang ipinakitang pagsisisi o takot sa kamatayan. Nang kausapin ng mga reporter, nakitang nakakabahala ang kanyang pagiging kalmado at tila sabik pa. Nagsasalita ng malinaw at may kumpiyansa na naiiba sa karaniwang serial killer. Nang tanungin kung bakit niya pinatay si Miss Liu, malamig niyang sinabi, "Napakaganda niya. Perpekto. Gusto kong sirain ang lahat ng mabuti." Ang pagpatay sa kanya ay hindi naiiba sa pagkatay ng baboy noong panahon ng militar. At sa buong interview, ngumiti pa siya na tila ipinagmamalaki ang kanyang ginawa na nagdulot ng takot at pagkabigla sa mga nakasaksi sa kakulangan niya ng empathy. Noong ika-28 ng Hulyo taong 2005, 6 na taon matapos ang unang krimen, isinagawa ang paglilitis at si Liu Chao ay nahatulan ng kamatayan. Agad itong isinakatuparan pagkatapos ng paghatol. Dinala si Liu Chao sa lugar ng pagpapatupad upang harapin ang kanyang parusa. Isa siyang halimbawa ng antisocial criminal na minsan ay sinabing, "Mahal ko ang aking pangalan dahil naniniwala akong ako ay supernatural at lampas sa ordinaryong tao." Hinahangad niya ang katanyagan at tagumpay. Sa kanyang pagtakas, paulit-ulit siyang nagpadala ng mga liham sa pulisya na hindi lamang nagpapakita ng kanyang kayabangan, kundi naglalarawan din ng malalim na kalungkutan at desperadong pangangailangan para sa atensyon. Sa aspeto ng sikolohiya, hindi siya baliw, ngunit maraming inosenteng buhay ang nawala sa kanyang mga kamay. Si Liu Chao ay tunay na isang halimaw. Sa huli, binayaran niya ang kanyang mga krimen sa pamamagitan ng isang bala sa lugar ng pagpapatupad. Natapos din ang labanan sa pagitan ng katarungan at kasamaan. At ito ang wakas ng kwento ni Liu Chao. Isang halimaw na ang mga krimen ay nag-iwan ng malalim na bakas sa buhay ng maraming inosente. Ang kanyang kaso ay paalala sa atin kung gaano kahalaga ang kahandaan, ang pagbabantay ng mga otoridad at ang pag-unawa sa mga palatandaan ng panganib sa paligid natin. Kung interesado kayo sa mga totoong kaso at investigasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel at pindutin ang bell icon para hindi ka mahuli sa mga susunod na kwento. Maraming salamat muli sa inyong panonood at maging maingat sa inyong paligid.